Gerald, ano to ha? Nagtatakang tanong ni Jasmira kay Gerald. Nandito sila ngayon sa loob ng isang jewelry shop at ininsist talaga sa kanya ni Gerald na pumili siya ng mga bagay at gusto niya at babayaran daw nito. Kaya lang paano siya pipili gayong mga nakikita ng mga mata niya ay para sa kanya masyado ng maluho. 3 taon silang dalawa ni Jonas na nagsasama noon at never siyang dinala sa mga ganito kamamahaling pamilihan. Samantalang itong si Gerald, wala pang 1 buwan silang magkakilala pero ang laki na kaagad ng tiwala nito sa kanya. Pili na, sige na, isipin mo na lang na regalo ko to sa'yo for staying my side. At saka alam mo ba, sa ilang araw kong pagpasok sa opisina, tuwang-tuwa si Lolo sa akin. Ang Hacienda El Reyes, nilipat niya na sa pangalan ko, kaya ililibre kita ngayon. Nakangiting wika nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ng matawa. Natural lang naman yun na itong si Gerald ang magmamana sa lahat ng ari-arian ni Don Lawrence dahil nag-iisa lang naman itong apo eh. Wala nang dapat pang pag-usapan tungkol sa bagay na yon. Lawrence, hindi ko kailangan ng bagay na yan kaya please, huwag mo nang ipilit. Hindi ako mahilig sa alahas. Nakangiting sagot niya dito. Kaya lang ayaw pa talaga nitong paawat. Tinuro nito sa sales representative ang isang diamond necklace na milyon ng halaga na labis niyang tinanggihan. Habang abala silang dalawa ni Doc Gerald sa discussion, 2 taong hindi niya inaasahan ang bigla na lang pumasok dito sa loob ng shop. Walang iba kundi si Jonas, kasamang mapapangasawa nitong si Leticia. Oh my God! Look who's here! Sambit kaagad ni Leticia. Napansin niya sa kanya itong nakatitig, kaya naman pinilit niyang wag magpakita ng kung anumang reaksyon sa mga ito. Samantalang kitang-kita niya naman sa mga mata ni Jonas ang pagkagulat habang nakatitig sa kanya. Jasmira, tawag pa nito sa pangalan niya. Napalingon din si Gerald sa kanila at huling-huli niyang pagbabago ng itsura ni Gerald. Biglang nagsalubong ang kilay nito sabay pulupot ng isang braso nito sa bewang niya. Nagulat siya sa ginawang yun ni Gerald pero hindi na rin naman siya nagprotesta. Your Highness, sige na, gusto mo to hindi ba? Saka ito at ito. Nakangiting wika ni Gerald sa kanya. Hindi siya nakaimik. Pwede ba tayo mag-usap, Jasmira? Sa pagkakataon na ito, tuluyan na nakalapit sa kanila si Jonas. Nakapulupot ang 2 kamay ni Leticia sa braso nito kaya ang lakas ng loob ng kumag na to nakausapin siya ng ganito. Love, bakit pa? Remember nagmamadali tayo. Nandito tayo para pick upin ang wedding ring nating dalawa. Dahil in 3 days, kasal na natin. Narinig ang wika ni Leticia kay Jonas. Miss, kunin ko to. Nagustuhan ng fiancé kong set na to. Kaya naman babayaran na namin. Nakangiting wika naman ni Gerald. Ayaw patalo na kasama niya, kaya naman hindi niya tuloy malaman kung magiging proud siya dito. Fiancé? Narinig niya pang bigkas ni Jonas. Halata sa boses itong pagkagulat. Yes, who are you guys? Napansin ko kilala niyong fiancé ko. Your Highness, kilala mo ba sila? Bigkas naman ni Gerald kasabay ng pagtitig nito sa kanya at pagguhit ng matamis ng ngiti sa labi. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili niyang laway. Muli siyang napatingin kay Jonas na noon ay halos mag-isang guhit na ang kilay sa sobrang pagkakadikit noon. Ex-boyfriend ko siya and is getting married na, sweetheart. Mahinang bigkas niya. Hindi niya din alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob na tawagin sweetheart si Gerald. Siguro dahil nandito na siya sa pagkakataon na gusto niya nalang isipin ni Jonas na wala na siyang pakialam dito. Sweetheart? Really, Jasmira? Kailan lang tayo naghiwalay tapos may tinatawag ka na ngayong sweetheart? Ani ni Jonas. Hindi niya naman mapigilan ang maikuyumang kamao. Ang kapal ng mukha nito na sumbatan siya. Gayong kung tutuusin itong unang nagloko. Pare, wala sa bilis ng panahon yan. Ikaw na rin ang nagsabi na kailan lang kayo naghiwalay ni Jasmira. Pero bakit ikakasal ka na ngayon? Ani naman ni Gerald. Kaagad namang naningkit ang mga mata ni Jonas sa galit. Kuyumang kamao na tinitigan nito si Gerald kaya hindi niya mapigilan ang makaramdam ng takot. Napatingin pa nga siya kay Leticia na noon ay ngiti-ngiti lang na para bang wala na itong pakialam sa buong paligid. Gerald, huwag mo na siyang patulan. Ang mabuti pa, umalis na lang tayo dito. Wika niya kay Gerald pero sadyang matigas yatang ulo nito. Hinarap nito ang sales representative at inutusang ibalot
Ang napiling alahas sabay abot sa card nito dito. Babayaran na namin at pakibilisan lang. Utos nito. Kaagad naman tumango ang sales representative at mabilis na inayos ang kanilang napiling alahas. Ang akala ko pa naman, ako ang mahal mo. Pero look at you now, ang bilis mong ipagpalit ako, Jasmira. Narinig ang wika ni Jonas. We're done, Jonas. Ano pa bang pinuputok ng butche mo? Ikakasal ka na in 3 days na lang, hindi ba? Masaya na ako sa'yo at sana maging masaya ka na lang din para sa akin. Dahil sa wakas, natagpuan ko ng bago kong pag-ibig. Seryoso niyang wika, pagkatapos niyang sabihin ng katagang yon. Sakto namang dumating ng alahas na binili ni Gerald para sa kanya. Congratulations and best wishes sa inyong dalawa ni Leticia. Hangad ko ang kaligayahan yung dalawa. Pahabol niya pang wika bago sila tuluyang naglakad paalis ni Gerald. Hindi na rin siya lumingon pa. Diretso lang ang kanyang tingin kahit naramdam niya na ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang akala niya hindi na siya iiyak pero nagkamali siya. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na kung hindi sana kita pinilit na pumasok sa butik na yon. Hindi sana magkukrus ang landas ninyong dalawa ng ex mo. Hingin pa umanhin sa kanya ni Doc Gerald. Nandito sila ngayon sa isang coffee shop habang pilit niyang pinapaampat ang luhang hindi pa rin matigil-tigil sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. Ayos lang. Ako dapat ang humihingi ng pasensya sa iyo, Gerald. Sinira ko pa nga yata ang date natin. Mahinang wika niya. No worries, naintindihan kita, Jasmira. Alam kong sariwa pang sugat but sooner or later ay makakalimutan mo rin siya. Tiwala lang, nakangiting sagot nito sa kanya. Sana nga, Doc, pero alam mo, tanggap ko naman na hindi na talaga kami para sa isa't isa eh. Siguro hanggang doon na lang ang relasyon namin. Hindi ko naman maibibigay sa kanyang nais niya eh. Magiging miserable lang ang pagsasama naming dalawa kung sakaling ipipilit ko pang relasyon naming dalawa. Hindi ko maibibigay sa kanyang matagal niya ng gusto sa akin. Malungkot niyang wika. Gusto sa'yo? Ano yun? Kunot noon itong tanong sa kanya. Gusto sa akin, yun ay mabigyan ko siya ng anak. Kahit mga magulang niya. Nilalait ako dahil inutil daw ako. Mahinang boses na sambit niya. Sariwa pa rin ang sugat at hindi niya alam kung kailan maghihilom yon. Pero sana, soon. Makakalimutan din niya si Jonas. Mga tanga ang may ganong mindset, Jasmira. Maraming paraan para magkaanak kung gugustuhin lang ni Jonas na yan. Advance ng technology ngayon at nagbabago na rin ang panahon. Wala nang imposible sa lahat-lahat. Seryosong wika ni Gerald sa kanya. Kunot noon naman siyang napatingin dito. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Pero ngayon pa lang alam niyang napakaswerte niya dahil nakilala niya ito. Tama na yan. Don't worry. Kahit na anong mangyari, nandito lang ako, Jasmira. Hindi kita tatalikuran. Seryoso nitong wika sabay gagap ng palad niya. Seryoso naman siyang napatiti kay Doc Gerald. Samantalang si Jonas naman, kanina pa nagingit-ngit ang kalooban. Hindi siya makapaniwalang ganun na kabilis para kay Jasmira na palitan siya. Habang pinipilit niyang hanapin at makausap ito, nasa kandungan na pala to ng ibang lalaki. Shit! Love, what do you think? Maganda, hindi ba? Nakangiting wika ni Leticia. Nasa harapan na nila ang customized wedding ring at hindi niya alam kung bakit ganitong nararamdaman niya. Hindi siya masaya at nakakaramdam siya ng inis habang patuloy na lumilitaw sa balintataw niyang itsura ni Jasmira kasama ng isang lalaki. Parang kailan lang hinahabol-habol pa siya nito pero ngayon, bakit makita niya na lang na may iba na ito? Ganun lang ba kabilis kay Jasmira na makalimutan siya at ipagpalit sa ibang lalaki? Jonas, ano ba? Hello, may kasama pa ba ako? Kung hindi pa siya yamot na boses ni Leticia, hindi pa siya makakabalik sa wisyo. Hindi niya na namalayan pa na napatulala na pala siya habang malayo ang tingin. Leticia, bayaran na natin yan. Remember, hinihintay tayo ni Lumomi sa bahay para kumain ng dinner. Seryoso niyang wika sa dalaga. Why, hindi ko ba nabanggit sa'yo na balak ng mga friends ko na bigyan ako ng party mamaya? Hindi ako pwedeng pumunta sa bahay ng mga magulang mo mamaya dahil may party din akong pupuntahan. Ani ni Leticia sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang lalong makaramdam ng inis. Ini-expect na kasi ng mga magulang niya na darating silang dalawa ni Leticia. Naghanda ng mommy niya kaya naman kung may iba palang lakad si Leticia. Tsak niyang magtatampo na naman sa kanilang mga magulang niya. Leticia, hindi ba pwedeng ipagpaliban mo munang party na yan?
Pwede namang i-postpone. In-expect tayo nila mommy at daddy. Jonas, ano ka ba? 3 araw mo lang ngayon, ikakasal na tayo. Pipigilan mo pa ba ako nakitain ng mga friends ko? Yamot na sagot naman ni Leticia sa kanya. Wala na siyang nagawa pa, kundi ang pilit na magpakamahinahon. Kahit na ang totoo, nainis na rin siya dito kay Leticia. Masyadong matigas ang ulo, masyadong makasarili. Hindi to kagaya ni Jasmira na isang salita lamang niya, sumusunod ka agad. Okay, fine. Kung hindi ka talaga pwede, tatawagan ko na lang si mommy. Siguro naman maintindihan niya tayo, hindi ba? Seryosong bigkas niya. Yes, call them. Maintindihan talaga nila tayo at wala naman silang magagawa. Kung hindi ako pupunta, hindi ba? Mataray nitong sagot. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, mabilis na itong tumayo at naglakad pa alis. Leticia, saan ka pupunta? Yamot niya ng tawag dito. Hindi ito pwedeng umalis lalo na't sabay silang pumunta dito. Aalis na ako. Siya nga pala. Huwag mo na akong hintayin. Baka hindi ako makauwi ng bahay buong gabi. Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ng mapailing. Ikakasal na sila't lahat-lahat pero hindi pa rin kayang talikuran. Ngiliti siyang mga nakasanayan nito. Night out party kasamang mga kaibigan nito kahit na nagdadalang tao ito. Shit. Ang layo talaga ng ugali ni Leticia kumpara kay Jasmira. Siguro kung nagkaanak lang silang dalawa ni Jasmira. Si Jasmira naman sanang pipiliin niya eh. Kaya lang wala eh. Hindi niya kayang makisama sa babaeng hindi maibibigay. Ang gusto niyang magkaanak. Kaya naman kahit na ganito katigas ang ulo ni Leticia, kaya niya itong pagpasensyahan, lalo na't magkakaanak na silang dalawa. Anong problema? Hindi makatulog? Excited ka na sa kasal yung dalawa ni Leticia, bro? Nakangiting wika ni Cooper sa kanya. Nandito ulit sila sa isang bar dahil nagyaya siya ng inuman. Pagkatapos kasi siyang iwan ni Leticia kanina, tinawagan niya mga magulang niya na hindi sila makakarating ni Leticia para sa dinner salo-salo. Ayun, nagdadakdak na naman ang kanyang mahal na ina dahil sa inis. Sayang daw ang mga pagkain inihanda pati na rin ang effort sa paghahanda. Hindi na lang siya nangatwiran para hindi na humaba ang usapan. Siya na ngayon ang nararamdaman ko, bro. Seryosong sagot niya. Anong ibig mo sabihin? Teka lang. Don't tell me na nagbago na naman ang isip mo. Seryosong tanong sa kanya ni Cooper. No, magkakanak na kami ni Leticia. Pero hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Palagi pa rin sumasagi sa isipan ko si Jasmira. Lalo na kanina, nagkita kami ni Jasmira at may iba na siya, bro. Seryosong sagot niya. What? Teka lang, kung may iba na si Jasmira, much better yun. Iwas konsensya sa panig mo, lalo na naka-move on na kaagad siya. Remember, ikakasal ka na kay Leticia at unfair naman sa panig ni Leticia na may ibang babae kang iniisip. Gayong matagal ka na rin namang naghintay kay Leticia, hindi ba? Sabat naman ni Elvis. Hindi naman siya nakaimik. Dapat nga ganun ang maramdaman niya sa sinabi ni Elvis. Pero bakit kabaliktaran ng lahat-lahat? Bakit nagsiselo siya kanina nang makitang may kasamang iba si Jasmira? Bro, kailangan mo tanggapin ang katotohanan na may Leticia ka na. Huwag mo nang isipin si Jasmira. Ang gawin natin ngayon, mag-relax at i-celebrate natin ang ilang araw na nalalabing single ka. Nakangiting sabat naman ni Gray. Kanya-kanyang dampot ang mga kaibigan sa basong may lamang alak at sabay din na itinaas sa ere. Cheers! Para sa nalalapit na kasal ni Jonas. Sabay-sabay na wika ng mga to. Dinampot niya na rin ang sarili niyang baso at itinaas din sa ere. Cheers! Mahinang bigkas niya. Eksakto 11:00 ng gabi, natapos ang inuman nilang magkakaibigan. Lasing siyang lumabas ng bar, nakaagad din naman siyang sinalubong ng kanyang personal driver at inalalayan na makasakay ng kotse. Habang nasa biyahe siya pa uwi, kakaibang lungkot ang nararamdaman ng puso niya. Muli niyang naalala si Jasmira. Si Jasmira na walang ibang ginawa sa kanya noon kundi ang ipakita sa kanya kung gaano siya kahalaga dito. Kaya ka pala, hindi umuwi ng bahay. Dahil may iba ka na, Jasmira. Fine, pero darating din ang araw na iiwan ka rin ng lalaking yun. Lalo na kapag malaman niya na isa kang inutil. Mahina niyang sambit. Malungkot siyang tumitig sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi niya maintindihan ang sarili niya at kung bakit sobrang lungkot ang nararamdaman ng puso niya. Manong, sa bahay namin ni Jasmira tayo dumiretso. Utos niya sa driver. Yes, sir.
Maiksing sagot naman ni Manong driver sa kanya. Ilang minuto lang nakarating na sila sa bahay kung saan pagpasok niya pa lang sa loob, kakaibang lungkot ang nararamdaman ng puso niya. Ang bahay na ito ang naging saksi kung gaano sila kasaya ni Jasmira noon. Pero ngayon, kakaibang katahimikan ang naririnig niya sa buong paligid. Tuluyan na naglahong mga tawa na palagi niyang naririnig sa buong kabahayan. Napalitan niyo ng kakaibang lungkot. Dahan-dahan ang hakbang na tinahak niya ang bawat baitang ng hagdan. Pagdating niya sa second floor ng bahay, diretso sa kwarto nilang dalawa ni Jasmira. Pagbukas pa lang ng pintuan ng silid, kaagad na bumungad sa kanyang mga mata ang maayos na kwarto. Lahat ay nakalagay sa tamang lugar kaya naman malungkot siyang napangiti. Jasmira, sorry. Mahina niyang sambit pagkatapos niyang sabihin ng katagang yon. Pati haya siyang nahiga sa malambot na kama. Ilang saglit nang napagmumuni-muni. Nakadulog din naman kaagad siya. Samantalang si Leticia naman masaya habang kasama niyang kanyang mga kaibigan sa loob ng bar. Sineselebrate nilang ilang araw na lang na nalalabi ng pagiging single niya. Hindi magkamayong tawanan ng mga kaibigan habang may kanya-kanyang katabi ang mga to na mga lalaking model na nagtatrabaho mismo dito sa loob ng bar. Leticia, sure ka na ba na talaga magpapakasal ka na kay Jonas? Paanong ganitong lifestyle? Don't tell us na tatalikuran mo na? Nakangiting wika sa kanya ni Jeline. Yeah, sayang naman. You know, life is too short at dapat enjoy lang tayo mga best friend. Ay, malulungkot yata kami nito kasi kulang na tayo. Sabat naman ni Myra at pagkatapos sabihin ng katagang yon, walang sabi-sabing nakipaghalikan ito sa lalaking katabi nito. Hindi niya naman mapigilan ng mapailing. Hinarap niya rin ang lalaking katabi niya at buong landi ng nginitian. Loverboy, free ka ba ngayong gabi? Nakangisi niya dito. Buong panlalandi na pinginapang niya ang kanyang kamay sa matigas na dibdib nito. Kaya naman, kaagad din siyang inisihan ng lalaki. Of course, saan mo gusto pretty girl? May alam akong lugar na tsakang mag-enjoy ka ngayong gabi. Nakangising sagot nito sa kanya, malandi naman siyang natawa. Isa-isa niyang tinitigan ang mga kasama niya bago siya tumayo. Girls, it's getting late. Mauna na kami sa inyo ni Loverboy. Para naman makarami kami ngayong gabi. Nakangiting wika niya. Shucks, Leticia, are you sure? Talagang magti-take out ka ng boylet? Namimilog ang mga matang tanong sa kanya ni Brecca. Why not? Bakit? Wala na ba akong ibang karapatang tumikim ng iba? Shit, best friends. Kahit na ikasal ako kay Jonas, tuloy pa rin ang ligaya. Nakangisi niyang bigkas. Palakpakan naman ng mga kaibigan niya na akala mo tuwang-tuwa sa mga sinabi niya. Hindi na siya nagtagal at tinila niya ng lalaking iti-take out niya. Ilang araw na lang kasalan nilang dalawa ni Jonas. At wala naman sigurong masama kung mag-e-enjoy siya ngayong gabi, hindi ba?